Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Sa dami na ng mga Pinoy na gusto makalabas ngayon ng bansa para magkaroon ng mas maayos na buhay, halos lahat na ata ng trabaho na pwedeng pasukan ay kukunin ng mga Filipino. Dahil sa lakas ng power ng social media ay lagi kang makakakita ng mga taong nagpo-post kung saan at ano ang trabaho na hiring. Kadalasan sa mga job posting ay naghahanap ng mga nurses. Pero tila nagiging normal na lamang din ngayon ang pagkuha ng Estados Unidos ng mga guro mula sa ibang bansa. Sa post na ito ng isang vlogger ay binahagi niya na naging madali at mabilis ang proseso. Sinabi nito na 3 buwan lamang pagdating niya sa Amerika ay nakasama na niya ang kanyang pamilya. Kaya naman ay maraming mga guro ang nag-iengganyo na mag-apply para mabago at mabigyan din nila ng maayos na buhay ang kanilang pamilya. Ganyan na ganyan ang ginawa ng guro ni si Francisco Misahon Jr. Base sa ulat, ito ay born and raised sa Antique na makikita sa Western Visayas. Ayon sa mga kamag-anak nito, bata pa lamang ay gusto na ni Francisco na maging isang guro. At upang matupad ang kanyang mga pangarap, ay pinag-igi nito ang kanyang pag-aaral. Nang makagraduate ng high school, isa si Francisco sa mga estudyanteng nanguna sa kanilang klase. Bagamat ang magulang nito ay hindi mayaman, ay pinagtulungan nilang masuportahan ang mga pangarap nito sa pamamagitan ng walang tigil na pagtatrabaho. Ang kanilang effort ng ilang taon ay hindi naman nasayang dahil nang sumapit na ang nakatakdang graduation ay wala silang mapagsidla ng kasiyahan sapagat si Francisco ay tinanghal na summa cum laude. Nang makuha niya ang kailangan niyang education units, ay naging sisiw lamang kay Francisco ang pagkuha ng Licensure Examination for Teachers o LED. Ang kanyang mga magulang ay naging proud muli sa kanya nang opisyal nitong makuha ang kanyang lisensya. Si Francisco ay hindi na lumayo pa at mas pinili nitong maglingkod sa eskwelahan na matatagpuan sa kanilang bayan. Ngunit tulad nga ng ibang mga Filipino, bagamat may magandang siyang posisyon at reputasyon sa Antique, noong 2024 ay inununsyo nito na aalis na siya papuntang Amerika para doon magturo. Ngunit tulad ng karamihan ng mga taong nangingibang bansa, kahit ito ay merong mataas ng posisyon sa Pilipinas, nang ito ay dumating sa Amerika ay naging normal lamang itong trabahador. Pero kahit ganun ang nangyari ay naging maluwag ang pagtanggap nito sa kanyang mababang posisyon dahil para kay Francisco ay gagawin niya ang lahat para mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang pamilya sa Pilipinas. Si Francisco ay masayang nagturo sa mga estudyante sa Innovations International Charter School na isang accredited K-12 public school sa Las Vegas Valley. Ang pamilya nito ay walang mapagsidla ng kasiyahan, pati ang dating mga estudyante at katrabaho ni Francisco ay masaya rin. Ang mga ito ay madalas na mag-comment sa social media post nito lalo na kung ito ay pumupunta sa iba't ibang lugar sa Nevada. Ngunit kahit puro masasayang litrato ang ibinabahagi nito sa social media, alam naman ng ilan na piling-pili lamang ang mga larawan at impormasyon na ipinapakita nito, lalo na sa kanyang pamilya upang hindi mag-alala ang mga ito sa kanyang kalagayan. Sa kadahilanan na ito ay palakaibigan at sa Nevada rin siya nagtuturo na nakatira ang napakaraming mga Pinoy, hindi nang tagal ay nagkaroon si Francisco ng napakaraming mga kaibigan na naging rason kung bakit mabilis siyang naka-adjust. Pagkalipas ng ilang buwan, ang mga magulang nito sa Antique ay nakadama ng kaginhawaan sa buhay dahil na rin sa buwanang padala nito. Naging madalas rin ang pakikipag-usap ng mga ito sa kanilang anak lalo na noong sumapit ang bagong taon para naman maibsan ang kalungkutan nitong nararamdaman. Sila ay positibo na ang taong 2026 ay magiging maayos para kay Francisco. Ngunit ang pangarap nila para dito ay naglaho nang makatanggap sila ng balita na ito ay baka ma-deport pabalik ng Pilipinas.
Sa ulat ay nakalagay na noong January 6, ang Las Vegas Metropolitan Police Department ay dinampot ang 48 taong gulang na guro. Ito ay kinulong pansamantala sa Clark County Detention Center. Habang ito ay naghihintay sa arraignment, ang detective na humahawak ng kaso ay nanawagan sa publiko na kung sila ay isa sa naging biktima ni Francisco ay huwag mag-atubiling lumapit sa kanila upang ito ay mapanagot. Nang pumutok ang balita, ang ilang mga magulang na ipinapadala ang kanilang anak sa Innovations International Charter School ay dismayado sapagkat hindi man lamang sila nakatanggap ng abiso sa ginawa ni Francisco. Are you serious? Are you serious? I live 6 houses away and nobody's told us anything. And my child has not been wanting to come to school. It's scary. I noticed the change. I'm not saying anything because I don't know anything yet. Angry. I'm angry because my thing is, you guys are not watching these teachers like shit anyway. You never know what's going on, what they can be doing to these kids in the bathroom, the closets, the lunchrooms, anything. Ang mugshot nito ay kumalat sa iba't ibang social media platforms. At tulad ng inaasahan, ang mga Amerikano ay sinabi na ito ay ipa-deport na kaagad. Ngunit karamihan naman ng mga Pinoy, lalo na yung mga personal na nakakilala kay Francisco, ay ipinagtanggol ang guro. Karamihan sa mga ito ay sinabi na imposible na ginawa nito ang sinasabi ng mga otoridad. May iba pa nga ang nagsabi na baka gawa-gawa lamang ang mga ebidensya. Pero nang makita ko ang opisyal na arrest report, ay napakabigat ng paratang laban kay Francisco. Diyan ay makikita mo na 9 na police officers ang nagpatotoo na may probable cause o malakas na ebidensya laban dito, kaya wala na talaga itong lusot. Sa lakas ng mga impormasyon na nalaman nila sa inisyal na investigasyon, ang judge ay inirekomenda na kung gusto nitong makalabas pansamantala habang naghihintay ng trial, ay kailangan nitong magbayad ng 11.9 million pesos na piyansa na cash o lumapit sa bail bondsman para 15% o 1.7 million na lamang ang kanyang babayaran. At sa court record na ito ay mukhang yan ang ginawang paraan ni Francisco para makalabas pansamantala. Habang naghihintay ng preliminary hearing, nasa bail condition ito na dapat wag siyang gumawa ng masama at mahigpit ding ipinag-utos ng hukom na wag nitong kokontakin ang biktima. Ginawa ko ang lahat para ma-access ang buong court document at doon ko nalaman na kaya pala ito ay nasa kulungan ay sa kadahilanan na ito ay pinagbibintangan na hinipuan ang isa niyang estudyante. Ang pangyayaring yan ay di umanong nangyari sa K6 campus na isa lang ang ibig sabihin. Ang edad ng estudyante o biktima ay wala pang 14 na taon at ito ay kinukonsiderang isang minor. Ngunit sa halip na magalit sa Pinoy na guro, ang mga kababayan nito sa Antique ay sinabi na baka naman biktima ito ng tinatawag na toxic Filipino culture, kung saan ay kapag may isang Pinoy na umaangat sa buhay tulad ni Francisco ay may ilan na hihilahin ito pababa. Ang iba ay sinisi naman ng estudyante porket ito ay di umanong masyadong sensitive o kaya naman ay hindi marunong umintindi ng joke. Pero sa lahat ng comments, ang nangibabaw at medyo nakakatakot na mindset ay ang ilan ay nagsabi na normal lamang ang panghihipo sa Pilipinas. Sa dami na nagtatanggol dito ay hindi ko napigilan na ma-curious sa background ni Francisco bago ito dumating sa Nevada. At gamit ang social media ay dyan ko nalaman na ang 48 taong gulang na guro ay hindi lamang sikat, nire-respeto, ngunit ito ay tinuturing din na isa sa mga matulungin na tao. Nang ito'y nasa Pilipinas pa ay marami itong nagawa tulad ng marami itong natulungan para magkaroon ng trabaho. Nagsagawa rin ito ng public engagements. At kahit ito ay nasa Amerika na, si Francisco ay hindi lamang pala pinapadalhan ang kanyang mga magulang ng pera. Ngunit kahit ang ilang mga taong hirap sa buhay sa kanilang bayan ay naaambunan nito ng pinansyal na tulong. Ngunit para naman sa mga otoridad, sa halip na maawa, ang mga ito ay sinabi na kahit ano pang ganda ng ugali nito na ipinakita sa Antique, ay mas nag-aalala pa sila dahil naniniwala ang mga ito na may posibilidad na may nabiktima rin ito sa Pilipinas. At dahil sa hindi mahigpit ang batas sa bansa at karaniwang takot ang mga bata na magsumbong, may posibilidad na ito ay meron talagang nabiktima. Ngunit kahit anong sabihin ng mga investigador ay sarado talaga ang isip ng mga Filipino.
Isa sa kanila ay ang mismong kamag-anak ni Francisco na nagpa-interview pa upang maipagtanggol ang kanyang kaanak. Para sa kanya ay na-frame up lamang ito. Sa pahayag naman ni Dr. Edward Banya na Education Supervisor at dating katrabaho ng nasasakdal, di umano'y imposible ang ibinibintang dito. Bago pala pumunta sa Estados Unidos si Francisco, ay isa itong School District Supervisor ng San Remigio, kung saan hawak nito ang maraming teachers. Pinapangasiwaan rin ito ang mga curriculum at iba pang mga bagay na may kinalaman sa pag-aaral ng mga bata sa public school sa kanilang lugar. Kaya nang inanunsyo nito na siya ay aalis na patungong Amerika, ang mga katrabaho nito ay nagkaroon pa ng send-off party sa pamamagitan ng pagkakaroon ng appreciation program upang pasalamatan ito sa mga nagawa nito sa kanilang eskwelahan. Sa ganda ng record ni Francisco ay hindi na nakakapagtaka na hindi naniniwala ang mga ito sa alegasyon tungkol sa guro. Ngunit ayon sa mismong detective na humahawak ng kaso, kahit ano pang sabihin ng mga ito tungkol sa magandang track records ay wala silang pakialam sapagkat ito ay umamin na. Sa police report ay nakalagay na noong January 6, ang mga batang kababalik lamang mula sa kanilang Christmas break ay excited na sila ay balik paaralan na naman. Ang ganyang excitement ay naramdaman din ni Francisco. Ngunit ayon sa mga investigador, ito ay hindi excited sa pagtuturo, pero dahil ito ay merong hidden agenda. Sa maingat na interview sa estudyante ay sinabi nito na habang sila ay nasa classroom, ay lumapit siya sa nasasakdal para humingi ng tulong sa kanyang assignment. Hindi naman tumanggi si Francisco, kaya hinigit nito ang pinakamalapit na upuan at tumabi sa estudyante. Ayon sa biktima ay habang siya ay nakaupo, di umunay pasimpleng ibinaba ng kanyang guro ang braso nito. Pero nagulat na lamang siya nang maramdaman na hawak na nito ang pribadong parte ng kanyang katawan. Pagkatapos ay tiningnan siya nito at para mawala ang kanyang atensyon sa nangyari ay binigyan pa siya nito ng cookie. Sa kadahilanan na laging itinuturo ng ina nito na walang dapat ibang tao ang humawak sa parteng yun, ang estudyante ay tumayo at pumunta sa opisina ng nurse sa kanilang eskwelahan. Doon ay ipinaliwanag niya ang nangyari at dahil sa mabigat ang alegasyon, bukod sa pagtawag sa mga otoridad, gamit ang telepono sa opisina ay tinawagan rin ng bata ang kanyang ina na mabilis namang pumunta sa eskwelahan. Sa report ay nakalagay na mabilis na dumating ang mga otoridad sa school at dinampot si Francisco. Ang mga namumuno sa eskwelahan ay mabilis itong inilagay sa administrative leave habang naghihintay ng resulta ng investigasyon. Ang mga magulang ng ibang estudyante ay dismayado sapagkat hindi man lamang sila inabisuhan ng school management tungkol sa nangyari. Sa halip ay sa balita pa nila nalaman na may nangyayari na palang investigasyon. At para hindi maapektuhan ang imahe ng kanilang eskwelahan, mabilis na sinabi ng kanilang executive director na bukod sa nailagay na nila sa kanilang website ang aksyon nilang ginawa, ay ipinagtanggol din niya na bago nila tanggapin si Francisco ay dumaan ito sa criminal background check. Nang dumating sa presinto ang Pinoy na guro ay kahit anong pagpiga ng mga detectives ay ayaw talaga nito magsalita. Pero kalaunan ay sinabi din nito na walang katotohanan ang mga sinasabi ng estudyante at tinawag niya itong isang sinungaling. Nanindigan nito na ang talagang nangyari ay nagpatulong nga ang estudyante sa kanya upang matapos ang assignment. Kumuha siya ng upuan at tumabi dito. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang diskusyunan ay hindi di umano na pagtanto ng estudyante na may nalaglag na papel. Kaya para hindi ito ma-distract ay di umunay dinampot niya ang papel. Pero sa proseso ay aksidente niya di umunong nahawakan ang hita nito. Ang istoryang yan ay paulit-ulit nitong sinabi. Ngunit ang hindi niya alam ay meron na palang ebidensyang nakalap ang mga otoridad. Nang ipakita ng mga ito ang isang papel ay wala nang nagawa si Francisco kundi umamin na dinakot nga niya ang pribadong parte ng estudyante para alamin kung ito ba ay ganap ng isang lalaki at upang kumpirmahin din kung ang ari nito ay lumaki na. Pagkakuha ng mga otoridad ng statement niyang yan, si Francisco ay kaagad sinampahan ng 2 kaso na parehong felony. Sa papel na ibinigay sa kanila ng estudyante ay may mga salitang nakasulat at ito ay sulat kamay talaga ni Francisco.
Doon ay nakasulat na ang Pinoy na guro ay humihingi ng paumanhin at di umano'y hindi nito sinasadya ang paghawak sa pribadong parte ng kanyang katawan. I really did not mean it. You are such an amazing boy. And I regret what I have done with you. Yan ay ilan lamang sa mga sinabi ni Francisco para mapakiusapan ang estudyante na huwag mag-report. As of this recording, si Francisco ay tahimik at pribadong nananatili sa kanyang tahanan sa state ng Nevada. Bagamat ito ay kusang umamin na sa krimen, marami pa rin ang sumusuporta sa kanya at naniniwala na ito ay walang kasalanan. Ngunit para sa mga otoridad ay hindi yun ang kauna-unahang beses na ito ay nang-abuso. Sapagkat alam na nito kung papaano i-distract at manipulahin ang estudyante para lamang hindi ito magsumbong. Para sa kanila, kung ito ay nakalusot sa Pilipinas, ay sinabi nila na dapat ibahin ni Francisco ang mga bata at batas sa Amerika. Idinagdag nila na meron silang natanggap na 311 reports na posibleng pang-aabuso nito. Base sa court record, ang susunod itong pagharap sa judge ay magaganap sa January 22 kung kailan mangyayari ang preliminary hearing. Sa kadahilanan na siya ay umamin na, malaki ang posibilidad na siya ay mag-plead ng guilty. At para sa magtatanong kung ano ang mangyayari sa kanya kung sakaling matapos ang trial, may malaking posibilidad na siya ay makulong at kalaunang ma-deport pabalik ng Pilipinas. Dahil sa nangyari, marami ang nangihinayang na ganoon ang pinahinatnan ng buhay ni Francisco. Ngunit para naman sa iba ay malaki ang pasalamat ng mga ito sa pagkakahuli dito at pinuri nila ang estudyante. Sapagkat ang ipinakita nitong katapangan sa pamamagitan ng pagsusumbong ay nakapagsalba sa ibang mga estudyante na posible pang maabuso nito. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.